na ang grupong ito para sabay-sabay na manalangin. Sila ang mga monghe ng Monastery of Transfiguration sa Malay-Malay, Bukidnon. Bilang monghe, isinasabuhay nila ang payak na pamumuhay ni Saint Benedict. Umiikot ang kanilang buhay sa ora et labora o prayer and work. Sabi ni Saint Benedict, pagka daw your idol, that's the workplace of the devil. No? Kaya better to be busy always. 7 beses sa isang araw kung manalangin ang mga monghe. Madaling araw pa lang, nagdarasal na sila. Tungkulin kasi nilang magdasal habang natutulog pa ang karamihan. At kung wala sa simbahan, binubuo nilang iba't ibang uri ng trabaho. Nakadestino kasi sila sa iba't ibang bahagi ng monasteryo, katulad ni Dom Diego na siyang namamahala sa mga pananim at alagang hayop. Ekta-ektaryang lupain ang kanilang inaalagaan. Dating kalbo ang lupa sa kanilang lugar, pero dahil sa tiyaga, natamnan ito ng iba't ibang puno. Sa katunayan, sila ang nagtatanim at gumagawa ng isa sa mga kilalang kape sa Mindanao, ang Monk's Blend. Maraming trabaho, we have workers, so there are monks who have to have supervisory work. No? So merong naka-assign sa gift shop, merong naka-assign sa factory, no? Making sure that the production is going well. Ganon, lahat everybody is busy. We are able to give employment sa medyo maraming, almost 30 yata na workers sa factory, and most of them are from the barangay. Sa ngayon, may 16 na monghe sa Monastery of Transfiguration, kabilang na si Dom Martin Gomez. Kwento niya, walang pinipiling edad ang pagpasok sa monasteryo. 41 years old na siya nang pumasok sa pagmumonghe. Kasagsagan din ito ng kanyang kasikatan bilang fashion designer na si Gang Gomez. Pero iniwan niya ang lahat para maging Benedictine monk sa Malay-Balay. Ito yung hinahanap ko. I want a life that is very quiet, very prayerful, maybe malayo from the noisy city. I felt I had come home. Ang talagang nag-iba, no, would be the things that are very easy to give up. Ito yung the good life, you know, meron kang mates, meron kang driver, meron kang secretary, you give orders, you know, you can travel as much as you like, you could go on vacations, go to the CCP, to the theater. Pero yun, sabi ko nga, for me, it was easy to give those up. Ang mas talagang mahirap is being away from the family. Sa ngayon, 29 na taon ng monghe si Dom Martin na siya ring curator sa museum ng monasteryo. Kung dating magagandang gowns at suits ang kanyang ginagawa, ngayon mga abito na ang kanyang obra. Dito sa second floor, no, we have our Pinya and Abaca collection. Makikita ninyo na lahat ng nakikita dito ay hand-woven fabrics na pinya or abaca or a combination of, for example, abaca and silk, ganyan, no? And then ang mga inspirations iba-iba. Like for example, that one, you'd be surprised, ang design niyan is borrowed from a tausug. Are new interpretations of what we already have in our tribes. Gamit ni Dom Martin ang iba't ibang indigenous weaving materials sa kanyang mga likha. Kasi like for 20 years, designer nga ako. So, ang nangyari, parang inisip ko at inisip ng maraming tao, nung umalis ako ng Manila at pumasok ako sa monasteryo, ay tapos na ang pagdidesign. No? To my surprise, it just went to a higher level. Kumbaga, yung aking pagdidesign noon was only part of a bigger plan na magagamit ko pa din yung gift na binigay sa akin in the
the service of the church for the glory of God. Nung ako ay designer, I was dressing up the most beautiful and the most powerful women in society. But now, I am designing for the biggest and most important celebration, the Eucharist. So, meron pa bang hihigit doon? Ang ilan sa kanila sa monasteryo ay tinatahak ang buhay pagpapari. Pero ang iba tulad ni Dom Martin, mas pinipili ang landas ng pagiging monghe. Kami, for example, when we give retreats, I can bring you to complete contrition, no? Make you feel and lead you to perfect contrition. Pero hindi kita pwedeng i-absolve. Then dadalhin pa rin kita sa pare for the absolution. Kami, meron kaming vow of stability, Benedictine monks. Meaning to say, kung saan ka nag-profess, you promise to spend the rest of your life in the monastic life, no? Sa monasteryo where you had your profession. So, dito ka tatanda. Ang bawat isa ay may tungkulin sa pang-araw-araw. Ang mga doktor ay naggagamot. Ang inhinyero at arkitekto lumilikha ng mga gusali. Ang mga Benedictine monks naman sa malay-malay nagdarasal para masigurong tuloy-tuloy ang papuri para sa Diyos ano paman ang oras. Tingnan mo nga naman yan, lahat tayo kasi